Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 30, 2026, Friday. Habang lumilipas ang araw, mas tumataas ang chance na ma-develop ang isang bagyo na manggagaling sa Timog Silangan dahil nagkakasundo na sa forecast ang mga international weather agencies. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon tungkol dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, umiiral pa din ang shear line sa silangang bahagi ng Mindanao habang ang northeast monsoon o amihan ay umaabot sa Luzon at Visayas. Ang setup na ito ay dahilan kung bakit may mga lugar na tuloy-tuloy ang kaulapan at paminsan-minsang malalakas na pag-ulan habang ang iba naman ay makakaranas ng mahihinang pag-ulan. Sa Caraga, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Davao Oriental, maulap ang langit na may scattered rains at isolated thunderstorm. Dulot ito ng shear line, ang lugar kung saan nagtatagpo ang malamig na hangin ng amihan at ang mas mainit at mamasamasang hangin mula sa Pasipiko. Kapag matindi ang salubungan, nabubuo ang makakapal na ulap na may biglaang bugso ng ulan. Kaya posibleng magkaroon ng flash floods o landslide lalo na sa mga dalisdis at low-lying areas. Karaniwang tumitindi ang buhos mula tanghali hanggang gabi kapag mas aktibo ang moisture at convection at pwedeng sabayan ng malalakas na hangin sa paligid ng thunderstorm core. Sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, aasahan ang maulap na langit na may mahihinang ulan. Signature ito ng northeast monsoon, tuloy-tuloy na ambon o light rains na mas dama tuwing umaga at hating gabi. Dala ng mababang ulap at malamig na bugso ng hangin mula hilagang silangan. Bagamat hindi inaasahan ng malawakang disruption, maaaring dumulas ang kalsada at lumamig ang hangin, kaya mainam pa rin magdala ng panangga sa ambon kapag babiyahe. Sa natitirang bahagi ng Mindanao at sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang langit na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorm. Ito ay mga localized thunderstorm na mabilis mabuo, mabilis bumuhos at mabilis ding humupa. Kapag nakita ang pag-itim ng ulap at nakarinig ng kulog, iwas muna sa mga ilog, sapa at mabababang kalsada dahil sa biglaang pag-agos ng tubig at magpahupa muna ng 1 hanggang 2 oras bago bumalik sa biyahe. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy na kondisyon ang mangunguna na may pailan-ilang mahihinang pag-ulan. Epekto pa rin ito ng northeast monsoon kaya inaasahang mas presko ang simoy, may panakanakang ambon at may mga oras ng pag-aliwalas ng kalangitan lalo na sa bandang hapon. Kung kailan bahagyang humihina ang low-level clouds, hindi inaasahan ng significant effect, subalit normal ang panandali ang dulas ng kalsada at mas malamig na early morning wind chill. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan, sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, umiihip ang hangin mula northeast hanggang north na nasa moderate to strong. Asahan ang alon na moderate to rough na may taas mula 1.8 hanggang 3.4 meters. Ang ganitong taas ng alon ay sensitibo para sa maliliit na sasakyang pandagat lalo na kung papasok sa open seaboards na direktang nakaharap sa amihan. I-check ang window ng biyahe at umiwas sa oras ng matitinding bugso. Sa Northern at Central Luzon, moderate to strong din ang hangin mula northeast hanggang east at ang dagat ay nasa moderate to rough na kondisyon na nasa pagitan ng 1.2 hanggang 3.1 meters ang taas. Mas maalog ang baybayin ng Cagayan, Isabela, Aurora at Hilagang Quezon na diretsong tumatanggap ng amihan. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula northeast at slight to moderate ang alon na humigit kumulang 0.6 hanggang 1.8 meters. Kaya mas maaliwalas ang coastal activity kumpara sa silangang seaboard pero manatiling mag-ingat kapag may papasok na thunderstorm cell. Silipin naman natin ang tropical cyclone threat potential update ng Pag-asa. Para sa week 1 mula ngayon hanggang February 3, wala pang nakikitang TC-like vortex o TCLV sa loob ng PMD. Sa madaling sabi, mababa ang chance ng pagbuo ng tropical cyclone sa loob ng panahong ito at mananatiling dominanteng driver ng panahon ng northeast monsoon at ang shear line. Ibig sabihin, main theme ang malamig na hangin, low cloud decks at mga mahihinang ulan sa Luzon at Visayas habang ang silangan ng Mindanao at silangan ng Visayas ay posibleng magkaroon ng mas madalas na buhos kapag sumabay ang moisture ng shear line. Sa week 2 mula February 4 hanggang February 10, ipinapahiwatig ng mga forecast na maaaring may lumitaw na TCLV sa timog silangan ng PMD. Mababa pa rin ang posibilidad ng agad-agad na TC formation ayon sa baseline outlook. Pero mahalagang bantayan dahil palaging nagbabago ang kapaligiran depende sa lakas ng amihan at sa available na moisture. Kung titingnan natin ang forecast simulation ng mga international weather model, nakikita sa susunod na mga araw na bahagyang lalakas muli ang bugso ng
ng amihan. Kapag lumakas ang amihan, dalawang bagay ang madalas mangyari. Una, mas napo-focus ang ulap at ulan sa mga Pacific facing coast dahil sa orographic lift at low-level convergence. Pangalawa, tumataas ang vertical wind shear sa katimugang bahagi ng Philippine Sea na pwedeng pumigil o magpahinay sa paglalim ng anumang low pressure na papasok mula Timog Silangan. Sa kabila nito, pagpasok ng week 2, may senyales sa Timog Silangan ng bansa ng isang low pressure system sa malayong karagatan na unti-unting lalapit at posibleng umabot sa tropical depression kung magiging pabor ang kapaligiran. Sa senaryo na ito, kung sakaling mag-develop ang nasabing sirkulasyon, ang nakikitang unang ruta ay papuntang Hilagang Kanluran, tinatamaan ng inflow mula sa Pasifiko at unti-unting tumitibay ang core. Kapag nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility, ang magiging lokal na pangalan na ibibigay ng pag-asa dito ay Bagyong Basyang. Mahalaga ring tandaan na dumarami na ang magkakatugmang senyales mula sa iba't ibang modelo, kaya tumataas ang confidence na may sistemang lilitaw sa unang linggo ng February, kahit mababa pa ang katiyakan sa eksaktong track at lakas nito sa ngayon. Gamit ang Ensemble View Forecast ng Google DeepMind, marami ang member models na nagpapakita ng potensyal na landfall o malapit na pagdaan sa bandang Northern Mindanao o Eastern Visayas sa paligid ng February 5 o February 6. Sa ganitong timeline, maglalaro ang inaasahang lakas mula tropical depression hanggang tropical storm, depende sa interplay ng sea surface temperature, moisture availability at vertical wind shear na dala ng northeast monsoon. May ilan ding senaryo kung saan magre-recurve pahilaga bago pa man ganap na lumapit sa kalupaan. Kung hihilahin ito ng mid-latitude trough at kung masisilayan ito ang mas malakas na steering sa taas. So ulitin natin ang magiging lagay ng panahon. Ngayon, shear line ang pangunahing dahilan ng maulap na langit na may scattered rains at isolated thunderstorm sa Caraga, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Davao Oriental na maaaring magbunga ng flash floods o landslide sa malalakas na bugso. Northeast monsoon ang dahilan ng light rain sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon at ng pulupulong mahihinang pag-ulan sa Metro Manila at malawak na bahagi ng Luzon at Visayas. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, localized thunderstorm ang aasahan sa hapon at gabi. Bubugso naman ang amihan mula northeast hanggang north kaya moderate to strong ang ihip at moderate to rough ang alon sa silangang seaboard habang light to moderate ang hangin at slight to moderate ang alon sa iba pang baybayin. Sa mas mahabang pagtanaw, walang inaasahang tropical cyclone sa unang linggo. Ngunit sa ikalawang linggo ng February window, may potensyal na umusbong na sirkulasyon sa timog silangan ng PMD kung magtatagpo ang favorable condition. Maaari itong maging tropical depression at posibleng umakyat sa tropical storm habang lumalapit. May senyales ng posibleng paglapit sa Northern Mindanao o Eastern Visayas around February 5 o February 6 base sa ilang magkakatugmang model scenario. Subalit, may posibilidad ding mag-recurve paitaas kung babaguhin ang upper level steering. Sa ngayon, panatilihin ang pag-antabay sa susunod na updates para sa mga konkretong posisyon, lakas at timing habang papalapit ang week 2 window. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy po tayong mag-ingat.